First po sir, yun nga po, parang naglabas na po ang DOTR, national po, ng additional fare sa mga PUJs po natin. Sa akin lang po sir is, ano po ba yung parang naging basihan ko dito for the additional fare? Of course, ang nag-trigger talaga yung fare high ay yung sa gasolina, yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Now, ang base pa lang namin is yung 35 centavos per kilometer. Then may mga iba yung sa bus kasi, yung sa bus muna unahin natin, yung aircon at saka deluxe saka super deluxe, 35 centavos per kilometer. Samantalang yung luxury, 45 centavos per kilometer. And then yung ordinary, parang 1 peso sa base fare and then 30 centavos yung succeeding. And yung guidelines sa PUJ saka sa mga taxi, we are still awaiting yung specific guidelines sa taas dahil hindi pa na-implement ngayon dito sa Baguio. Dahil unang-una, inuuna natin yung fuel subsidy nila. Kasi sila yung PUJ at saka taxi lang naman ang mauuna kasi sa fuel subsidy. That explains na nauna naman sa fare hike yung mga buses kasi walang fuel subsidy yun. Mm. Ayun. Ayun po sir, parang sa additional fare po natin is parang natutulungan po natin yung mga drivers natin. Pero when it comes po sa mga commuters naman po natin, ano po pwede natin ibigay sa kanila sir? Actually, yung sa DSWD side na yun kasi kami talaga sa transport. And then, I think yung DSWD, may counterpart sila na 5,000, yung ayuda naman. At saka meron pa dun, may sinabi pa sa amin ngayon sa LTFRB, yung assistance to individuals under crisis situation, yung AIX na sinasabi. So, later on siguro, magkakaskage yung mga pondo na yon. Pero ang pinagtutuunan muna namin ng pansin is yung fuel subsidy talaga ng PUJ at saka taxis dito sa Cordillera. Ang kwan lang namin talaga, very, ah, biglang, biglaan kasi yung deadline. And to come to think na almost 8,500 lahat yung mga recipients natin dito sa Cordillera. At saka yung iba sa Kalinga, hindi pa included yung mga PUJs nila doon. And then yung mga processes sa land bank. Kasi sa land bank kasi, through land bank na kasi yung mga ayud, yung assistance na yan. Ang problema natin sa land bank, magkakaroon ng maraming application doon. Wala, yung card kasi. Just imagine, kayo na lang, pag pumunta kayo doon sa service section ng isang bangko, aabutin kayo ng ilang oras doon. 8,000 plus ito. Mm. So, hanggang kailan nila ma-process yun. Pero anyway, yung effectivity naman ata is sa March. So, maipon lang doon sa card nila. Sir, initially po, yung sa nilabas po ng DOTR is 14 pesos po ang additional fare. Ay, 14 pesos po ang magiging base fare na po sa mga traditional na jeepneys. And then sa mga iba naman po is 17 pesos. Kailan po ba ito may implement, sir? Sa kanila sa taas, wala pa sa amin talaga eh. We are waiting ngayong araw. Sana yung instruction nila sa amin, directive nila sa amin through MC. And then, ipapublic consult ko kay mga LGUs para yung mga kooperatiba, lahat, sasabihin din namin sa kanila. Kasi may mga opposition pa rin dyan. Nakulang or what. So, yun yung process niya eh. Kasi kung may sinabi na dun sa taas, subject pa rin sa consultation namin ng LGU at saka yung mga affected, yung transport group. Actually, kanina, na foresight na ni Mayor Awingan ng Trinidad. Pumunta na siya kanina. Kaya sabi ko, Mayor, buti nga pumunta kayo dito. Sabi ko, unang-una, pagbabanggahin muna natin yung mga number of recipients kasi yan na lang magkakaproblema. Baka magreklamo na naman yung iba na constituent ng La Trinidad na hindi sila na-include sa list, sa master list. Kasi if you remember right pa, matagal na kasi yung last na fuel subsidy. Ang nag-trigger kasi dati ang ng fuel subsidy ay kung yung 80 barrels ay $80 per barrel. Pag nag-increase na ganon, yun yung nag-trigger na presyo. Pero kung hindi pa, wala. Kaya matagal na hindi na-activate yung mga card ng mga recipient. Kaya kung dormant yung account mo, wala na naman kahit na sabi natin mag-transfer, automatic debit to account kasi yan eh.
baka hindi rin papasok or what, kaya kailangan talaga ulit yung, di ba, kayo naman nagagaron yung updating, Mm. nag-update, so ganun pa rin, updating. So dun talaga yung kwan namin. Kaya sabi ko kay Mayor, maganda nga yun at may mga effort na sila na lahat ng list ng recipients na constituent nila ay ibabangga sa amin. Kasi as of now sa amin, ang PUJ is 4,370. Ito yung traditional at saka modernized na public utility jeep. Tapos 3,000 kwan naman yung 3,384 yung taxis. Overall, saan po yun, sir? Sa Cordillera. Cordillera na po. Oo, Okay po. Cordillera. And then, magkakaroon po din po tayo ng monitoring, sir, kapag just in case na ibaba na po sa inyo yung mandate to implement itong additional fare po. Magkakaroon po tayo ng monitoring dito. Ano po yung pwede natin maipataw na parusa sa mga jeepney drivers or taxi drivers po, bus drivers na just in case po magkakaroon sila ng anong tawag dito? More than po na singil sa mga Kasi pag PUJs. nag-violate sila doon sa binabang MC na palagi ng board, unang-una kasi yan suspension. Suspension ng prangkisa nila. And then pagka inulit pa, pagka may nagreklamo kasi, sinusyokos namin sila, tapos pag sila ay recidivist na, yung cancellation ng prangkisa nila. Yun yung talagang pinapataw. Kaya medyo natatakot din yung mga yan eh. Unang-una naman yung mga natin, yung mga passenger ridership natin, may mga cellphone na yan, madali lang nilang ipasa sa amin yung mga complaint nila. Anyway, magkakaroon kami ng advisory. Second, bukas may public consultation kasi kami sa lahat ng transport group regarding sa fare hike saka sa subsidy. Kaya kinukanda rin namin kasi marami na rin hindi bumabiyahe. Eh hindi dapat pwede. Mataas kay mababa yung gasolina, sabi na natin medyo may risk doon sa income nila, they have to serve kasi yun yung kondisyon natin sa prangkisa nila eh. Kasi total naman parating naman yung ayuda sa kanila. So dapat hindi nila i-abandon yung mga pasahero. Kasi kung makikita nyo, yun din ang isang observation ni Mayor kanina na medyo mahaba-haba na yung pila. Wala nang bumabiyahe dahil nga sa antaas ng gasolina. Second, di ba, yung sa government na lang, sa mga government agencies, magkakaroon kasi ng 4 days work. Kaya sila, nag-adjust sila ng working hours. So baka daw hindi sila iserbisyuhan ng mga PUJs or what sa after 8 o'clock. So magkakaroon kami ng advisory sa lahat-lahat na yan. Kasi dapat 24 hours yan eh. Lastly for me, sir, just in case po na kung ano lang po ang take dito ng DOTR, sir, kasi just in case po na bumaba na po yung presyo ng fuel po natin, yung sa additional po ng fare, mag-steady po ba yun, sir, or may chance na ba? Ayun, dapat lang, logical lang na ibaba, di ba? Pero alam niyo naman na yung mga transport group nagkakaroon ng kumbaga kung nandun na, bakit natin ibababa? Parang gano'n. Pero anyway, napag-uusapan naman yan. Sila naman, alam naman nila. Kasi sila rin mararamdaman nila yung epekto eh. Hindi dahil transport group sila, wala na iba silang gastusin. Babalik din sa kanila yung presyo na bilihin nila kung ano-ano dyan. So, babalik din sa kanila yon. Kaya napag-uusapan naman yon. Kung siguro kung maliit lang na ng pagbaba, well, from dati, di ba, ano ba tayo, 60 plus, 67, ngayon 100 plus na ata. Kung bababa lang yun ng 100, obligado, baka ayaw nilang ibaba rin. Kasi andun pa rin eh. Pero kung bumaba sa dati, ibang kwento na yun. Oh. Sir, thank you very much po. Yung iba naman po. Sir, nasabi niyo po kanina yung sa fuel subsidy. Meron po ba tayong mga fuel subsidy program po from DOTR? Dito po sa government sa DOTR. Yun nga, ngayon 5,000 yung monthly na binibigay sa lahat ng per unit sa sasakyan. Kasi kung minsan yung operator may driver siya. And then iba naman yung sa binibigay ng DSWD, pero nagtandem sila last week ata ni Secretary Banoy at ni Secretary Gatchalian tungkol naman doon sa additional na 5,000 din na ibibigay sa mga driver. Parang ganun. Sir, ilan po yung target na beneficiaries po sa Cordillera po?
Yun nga, lahat 8,000, almost 8,500. Bali, ang PUJ, traditional at saka at saka modernized is 4,370. And then yung sa taxi, 3,384. Pero wala pa yung PUJ sa Kalinga. And then wala pa yung, ang usapan namin kanina, sad to say na si Mayor Awingan lang kayo ng nauna na mayor na pumunta sa akin. Yung usapan namin, how about yung mga iba? 'Di ba? Yung alam niyo naman, walang mga prangkisa yun, pero bumibiyahe yung mga garage, yung mga FX, lahat. Siyempre, kahit na wala ang prangkisa yon, apektado rin sila sa presyo ng gasolina kasi gasolina rin yung pan. So sabi ko, we will explore na pag-uusapan ay pagtulungan natin mayor na gawan natin ng recommendation na dapat ngayon wala tayong discriminate muna. It's so happen na wala silang prangkisa dahil nga yung sitwasyon nila na hindi na kaya i kumbaga i-apply yung mga units nila dahil luma na talaga pero andun pa rin sila eh. We should not discount the fact na andyan pa rin sila. Yes, sir. Sir, sa programa po natin, paano po tayo makaka-apply po sa program po ng fuel subsidy? Yung una, yung sinasabi ko na dapat may prangkisa. So, pag may prangkisa, member sila ng transport group, kooperatiba or corporation, na dumaan sila sa SEC, dumaan sila sa CDA, sa Office of Transport Cooperative, tapos nag-apply sila na approvean sila ng prangkisa. So, yun yung una. Kaya meron na kaming database. So, lahat itong 8,500, may database na kami kasi may mga prangkisa na legal. Ang kinukan lang namin is paano yung mga walang prangkisa na we have to accept the reality na bumabiyahe pa rin sila dyan. Yun. Sir, last question po sa akin. Sir, ano naman po ang mensahe niyo po para sa publiko, sa mga publiko po and mostly, especially po sa mga commuters po natin? Well, sa mga commuter, we have to bear the brunt nga, sabi natin, ng geopolitical situation kasi it is out of our control. Walang may kagustuhan ito. Talaga namang worldwide ito. And kailangan din talaga may mga rippling effect kasi yun pag nagtaas ang gasolina, yan ang prime mover eh. Lugi naman yung mga transport group. Pero expect pati presyo ng ibang goods. So, well, we have to deal with the situation promptly, at andyan naman yung gobyerno. May mga ayuda naman. Hindi lang naman ito. Unang-una lang kasi yung DSWD na nag-react, tsaka DOTR. Kasi dahil sa fuel. Pero with all those mga pondo naman sa taas, gumagawa naman sila ng paraan. Ito lang yung unang dalawa. Kasi emergency nga. Sir, sa mga ano naman po, para po sa mga transport groups, may nakikita po kasi ako ngayon online na yung mga bus daw po talagang pinapatay po yung mga makina o kahit saan po pagka nasa mga bus stops po sila. Eh, may binigay po ba na parang advisory para gawin po yung pagtitipid na gano'n? Talagang initiative lang po yung Initiatibo na rin ng ng company nila sa yung pagtitipid nga nila, yung measure na gano'n. Actually, pati yung mga nasa gobyerno na, kung pwede nga lang daw, mag-shift na kami sa e-vehicle, tapos yung travel, wala na, puro Zoom meeting na lang, and then yung 4 days work. Kung pwede daw, magbisikleta na rin yung iba. Lang nagtitipid kasi, wala na talaga, kumbaga yung pera ng gobyerno, mas bali ibigay na sa tao ba. Sir, sa deadline nung submission ng taxi drivers ng car, hanggang ngayon lang po ba yung deadline? Hindi, dire-diretso naman yan. Ay, Kasi siyempre karamihan yan as we go. Unang-una as we go. Itong mga 8,500 kasi na nasa database namin, may mga ibang inactive na account. So, magre-renew na naman yung mga yon. And then may mga bagong prangkisa na na-approvean, nakasali sa kooperatiba. So, yun yung ulit mag-apply. So, we are adjusting our records accordingly as we go. Kasi unang-una nga, biglaan yung sitwasyon. Hindi lahat makapag-enroll dyan.
Yes po sir, kasi yung nakakalagay ata sa post online is deadline ng March 17. Ay hindi, sa amin lang yun. Yung pauna. Yung March 17 na yun, we had to submit it to central office. Pero ang sabi ko nga, we could not just do that kasi unang-una, we have to validate kung may active pa o may mga na-cancel na at may mga bago. So we have to adjust our records accordingly as we go. Unang-una, hindi naman natin ma-accommodate lahat yan sa land bank. Kasi ang kwan dyan talaga sa land bank eh. Ang importante talaga dyan, mabigyan lahat ng fuel subsidy card or yung land bank card. Dalawa na lang ngayon yon. So, yung sinasabi nila na March 17, eh, kahit ako, is undoable. Undoable. Pero once na na-submit na siguro, let's say, parang kailan po yung release ng subsidy? Parang, or kung may date na ba? Actually, may pondo na. Ang problema nga kasi yung releasing bank, kasi knowing banks, yung kasi sinasabi ko sa inyo, pag nag-apply kayo, di ba, ng ATM nyo doon, ang hirap din mag-activate. Ang hirap din yung, just imagine na 8,500. Isabihin na natin kalahati yun yung dormant na. Plus yung dadagdag pa. Ilan yung lang back dito sa, hindi lang naman yun. Eh paano yung DSWD? Di ba may ayuda card din sila. Yun nagiging problema yung yan. Actually, nagkaroon kami ng problema dyan yung sa mga kooperatiba naman. Kasi may mga kon kami sa kooperatiba eh, yung assistance din dati. Pabalik-balik yung officer sa land bank. Siyempre, hindi naman namin sila masabihan yung land bank na ano ba to? Apurahin nyo, may mga representative na kami doon, yung sa program, yung modernization program para i-assist sila. Hindi mo pa rin mautusan yung land bank kung yun talaga yung nila. Procedure nila lahat. Nakaka-stricto talaga naman. Ay sir, aside sa ano kasi sabi niyo pa una lang to kasi emergency. After neto na ano pa ba kayong additional? I think yung kasi yung 5,000 na isinabi ay parang pauna muna kasi dati kasi if I remember right, dati umabot pa yun ng 13K eh. Ang problema lang kasi yung availability ng fund. So kailangan talaga na i-be-sure muna na may pondo. Be-sure muna na may pondo bago ka mag-promise kasi mamaya guguluhin ka ng tao pag wala ka naman palang pondo, promise ka ng promise eh. Yeah. And yung kasi yung sa post ata isa for taxi drivers lang may ano din PUJ for... tsaka taxi. Okay. Public utility jeep tsaka taxi muna. Kasi yung mga bus, kanyan, sa fare hike naman sila pinagbigyan. So, and then yung iba pa, may mga kwan pa eh. Yung mga UBE Express, meron pa yan. Pero susunod na lang kasi, ang affected talaga dito, alam niyo naman yung nasa laylayan ng mga transport group is yung jeepney drivers, yung sa jeep tsaka yung taxi. Yung mga travel tours, medyo malaki ang pera niyan eh. Mga korporasyon, yung mga Victory Liner, may mga pera yan eh. So, binabawi na lang nila sa fare hike. Sir, yung ano po, yung paano po yung mga electric taxi like yung sa Trinidad? Wala pa. Hindi sila kasali. Oh. Hindi sila kasali. Basta yung muna taxi, traditional taxi, then yung PUJ na yung modernized at saka traditional na jeep. Yun lang muna. Sir, yun lang po yung question namin sa inyo. Thank you so much sir sa Okay, information and time. Okay, thank you rin. Thank you.